Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa dating hitman na pinili na sanang magbagong buhay, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon na sangkot siya sa gulo na hindi maiwasang bumalik sa kung ano siya dati. Ang pelikulang ito ay ang American action thriller film na ipinalabas taong 2021 na pinamagatang Nobody. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa araw-araw na ikot ng buhay, si Hutch Mansell na dating nasa masamang gawain ay umiikot na lang ngayon ang buhay sa pag-aasikaso sa pamilya, pagtatrabaho at mga bagay para sa kanyang sarili. Sa kabila ng mga sakripisyo, may namamagitan sa kanila ng asawa na isang malamig na pagsasama. Isang gabi, bumangon si Hutch nang hindi ito makatulog upang suriin ang mga bata sa kani-kanilang kwarto. May narinig itong ingay sa ibaba at nang tingnan nakita niyang may dalawang magnanakaw na pumasok. Kinuha niya ang golf club at sinubukang mag-report ngunit nahuli ito, pera lang ang gusto ng mga magnanakaw kaya ibinigay niya ang cash na mayroon sila, kabilang sa kinuha ang kanyang relo at nakita ang tato ng isa sa magnanakaw. Subalit ang kanyang anak na si Brody ay sinubukang manlaban sa kanila. Sa kabila ng may pagkakataon ito pinili ni Hutch na wag ituloy at hinikayat ang anak na pakawalan ng magnanakaw, na sobrang ikinadismaya nito nang walang ginawa ang ama. Pagdating ng mga kapulisan, nakaramdam si Hutch ng pagsisisi na hinayaan niya lang ang mga pangyayari. Kinausap din ito ng pulisya na pinagmukhang wala itong silbi sa pagtatanggol sa sariling pamilya. Hindi na makatulog si Hutch sa pagkakadismaya, lumipat ito sa basement upang doon magpalipas ng gabi habang sumunod naman ang kanyang bunsong anak na humihiling ng alagang pusa. Kinabukasan, balik ulit sa normal ang buhay ng pamilya kung anong ginagawa nila sa pang-araw-araw. Ang kanilang kapitbahay na mayabang pinuna si Hutch at kinampara ang sarili na hindi nito hahayaang makatakas ang magnanakaw kung sa kanila nangyari, ipinagmamalaki niya din na mayroon itong bagong sasakyan. Si Hutch nagtatrabaho sa kumpanya ng biyenan bilang isang auditor. Pinuntahan siya ng bayaw na si Charlie na hindi rin nagustuhan ang ginawa niyang hindi man lang lumaban, naglabas ng baril ang bayaw para ibigay sa kanya upang maprotektahan niya ang pamilya. Sa kabila ng pagtanggi nito ipinilit sa kanya ang baril kaya itinago niya na lang ito sa loob ng ref. Paglabas kinausap din ito ng biyenan patungkol sa nangyari na suportado ang ginawa niya. Plano palang bilhin ni Hutch ang kumpanya ng biyenan para bigyan ito ng masayang pagre-retiro. Nag-aalangan ng biyenan dahil pinaghirapan niyang binuo ang kumpanya at natanong kung anong gagawin niya dito, gusto lang ni Hutch na magkaroon ng tinatawag na pagmamay-ari niya. Sa loob ng kanyang opisina kinontak nito ang kapatid gamit ang lumang aparato. Isinalaysay niya ang nangyaring panloloob na kaya wala siyang ginawa dahil naawa ito sa magnanakaw at wala din namang bala ang kanilang dalang baril. Matapos nito dinalaw ni Hutch ang ama sa nursing home para dalhan ng makakain. Napansin na wala ito sa sarili kaya ipinaalala ng ama kung ano siya dati. Pag-uwi ng bahay naghahanda na para sa hapunan ang asawa, lumapit ang bunsong anak at hinanap ang kanyang bracelet na nakalagay sa pinaglagyan ng pera. Walang pasabi, bigla na lang umalis si Hutch at bumalik sa nursing home para humiram ng mga gamit sa ama gaya ng lumang tsapa at baril. Nagtungo ito sa mga tattoo shop sa syudad para hanapin ang tattoo ng magnanakaw na nanloob pero hindi madaling matagpuan. Hanggang sa isang shop ang napasok ni Hutch, pinakita nito ang dala niyang tsapa ng FBI ngunit ang isang matanda doon na lamang expired na ito. Nagkaroon ng tensyon sa loob matapos mabuking ni Hutch, pero nang makita ng matanda ang kanyang tattoo nagmadali itong pumasok sa kanyang silid at nagkandado ng pintuan ng napakadami na ang ibig sabihin hindi ito kung sino lang. Nakaramdam na din ang takot ang iba, sa huli nakuha ni Hutch ang kinaroroonan ng magnanakaw. Maya-maya pa pinasok ni Hutch ang bahay ng mag-asawang magnanakaw para bawiin ang kinuha nilang bracelet, itinanggi ito ng mag-asawa kaya nagbanta siyang ipuputok ang baril. Pero biglang nakarinig si Hutch ng sanggol na umiiyak at nalamang mayroon itong sakit kaya nila nagawang magnakaw, lumabas na lang si Hutch na ibinaling sa pader ang sama ng loob. Kalaunan ng pauwi na ito sakay sa isang bus, may sasakyang sumagi sa kanila at lumabas ang mga kalalakihan na nakainom. Pumasok sila ng bus at ginugulo ang mga pasaherong walang kalaban-laban, tumayo na si Hutch na layong makauwi ang lahat ng ligtas, pinababa niya ang driver ng bus sa bumunot ng baril pero tinanggal nito ang mga bala. Pinagtawanan siya ng mga kalalakihan hanggang sa nagpang-abot na sila sa loob.
Ngunit sa dami nila hindi rin naging madali ang lahat para sa kanya na pabagsakin ang mga ito, nagawa pa siyang mapatalsik palabas ng bus. Sa kabila ng mga sugat, bumalik ulit sa loob si Hutch upang tapusin ang nasimulan, hanggang sa nagawa niyang malumpo ang lahat ng sigang kalalakihan na muntik pang may mamatay pero iniligtas niya din ito. Pag-uwi sa bahay nakita siya ng asawa na sugatan, gaya ng mga dating pangyayari tinutulungan ito ng asawa na gamutin ang kanyang mga sugat. Habang ginagamot inihayag niya sa asawa ang pagkakalayo ng loob nila sa isa't isa at namimiss na niya ang dati nilang pagsasama. Napagtanto ng kanyang asawa na kailangan ng ayusin ang relasyon at tinanggal na din ito ang namamagitang unan. Samantala, ang Russian crime lord na nagngangalang Yulian Kuznetsov nagpunta sa isang club, kilala siya ng lahat bilang protector ng Russian mafia partikular sa seguridad ng Obshak kung nasaan nakatago ang kanilang mga pera. Ininsulto ang kanyang pagkanta at pagsayaw ng isa sa miyembro ng mafia, nag-init si Yulian at ibinaling niya ang galit sa tauhan ng mafia na nang insulto sa kanya, subalit nakatanggap ito ng masamang balita. Kapatid pala ng crime lord ang Ruso na binugbog ni Hutch sa bus, galit na galit ito sa mga bantay ng kapatid lalo nang malaman niyang isang tao lang ang may gawa, nang ipapahanap na kuha pala ang ATM card ni Hutch. Kinabukasan habang nag-aagahan, tinawagan si Hutch ng kapatid sa landline upang ipaalam ang pagkatao ng nakaaway na kapatid ito ng Russian crime lord, ganun pa man hindi ito masyadong pinansin ni Hutch. Pagdating sa opisina, nakatanggap ulit ito ng mensahe, hinimok siyang makipagkita sa tinatawag na barber upang malaman ang lahat. Kumilos na si Hutch at agarang nagtungo sa dati niyang handler sa trabaho noon bilang hitman, nalaman niya ang impormasyon ni Yulian kung gaano ito kasamang tao. Habang sa mga oras ding yun pinapahanap na siya ng Russian crime lord sa kanyang sariling hacker. Gamit ang card nalaman ang pagkatao ng kanyang ama pero wala silang makitang impormasyon patungkol kay Hutch. Upang maghanap pa, nang blackmail ang hacker ng isa sa tao sa Pentagon para ibigay ang files ni Hutch, hindi rin ito mabuksan kaya kinuha ang record niya sa loob na may nakalagay na nobody. Nang matanggap ng hacker ang files bigla itong nag-all sa balutan sa takot at ibinigay kay Yulian ang files bago umalis, matapos malaman na dati siyang kinakatakutang hitman. Nang gabing yun habang naghahapunan ang pamilya, may nakitang kainahinalang sasakyan si Hutch sa labas, agad na pinagtago niya ang pamilya sa basement para sa kanilang kaligtasan at nagbilin sa asawa na huwag tumawag ng pulisya. Habang sumusugod ang mga kalaban pinatay niya ang ilaw sa buong bahay. Madali lang nakapasok ang grupo pero napaghandaan na ni Hutch ang lahat at isa-isang sinalakay ang mga masasamang loob na humantong sa kanilang kamatayan. Ngunit masyadong marami ang mga ito at nagawang makuryente si Hutch dahilan ng mawalan ito ng malay, isinama siya ng mga kalalakihan bilang gusto itong mahuling buhay ng crime lord. Nang nasa biyahe na sila nagising si Hutch sa likuran ng sasakyan, pinilit niyang makawala sa pagkakapusos at gamit ang nakitang fire extinguisher ito ang ibinuga niya sa kanila dahilan ng bumaliktad ang sasakyan. Nakaligtas si Hutch sa aksidente at kinuha ang susi, malubhading sugatan ang pinuno ng grupo na humantong sa kanyang kamatayan. Matapos nito nagmadaling umuwi si Hutch habang ipinaalam sa ama ang nangyari, pagka-uwi niya ng bahay nagkalat ang mga patay na katawan sa loob kaya naglinis na muna ito ng sarili, saka pinalabas ang pamilya sa basement. Nakita nila ang mga nagkalat na katawan, pero tinakpan niya ang mata ng bunsong anak sa kaagaran silang pinalikas para maghanap ng ligtas na lugar. Pagkaalis ng pamilya kinuha ni Hutch ang nakatago niyang mga ginto habang nakikinig ng tugtog. Tinipon niya din ang lahat ng katawan sa sofa na mayroon pang isang nabubuhay para ikwento ang nakaraan niyang buhay. Sa kanya noong misyon humiling ang target ng isa pang pagkakataon na magbago. Binigyan niya ito ng pagkakataon at makalipas ang isang taon nalaman niyang mayroon na itong masayang pamilya na posible pa pala ang pagbabago, dahil dito iniwan niya ang lahat ng mayroon siya para magbagong buhay sa kabila ng walang gustong maniwala sa kanya. Nang tuluyan ng binawian ng buhay ang killer, sinunog niya ang buong bahay kasama ang lahat bago umalis at dinala ang litrato ng pamilya sa paglabas, kinuha niya din ang sasakyan ng mayabang na kapitbahay sa pag-alis. Samantala, sa nursing home nagpadala din ng tauhan si Yulian para patayin ang kanyang ama, pero bago pa nila ito nagawa na paghandaan na sila ng matanda. Pinuntahan naman ni Hutch ang biyenan para bilhin ang kanyang kumpanya ngunit tutol ang bayaw nito na ibenta ang pinaghirapan nila. Nang tangkain niya si Hutch naunahan siya nito at tinanggap na ng biyenan ang kasunduan. Nalaman din ng Russian sa balita na napatay ang mga tauhan,
nagpatawag siya ng mas marami para sa kanyang mga plano. Matapos mabili isinarado na ni Hutch ang kumpanya na pagmamay-ari na niya ngayon para sa paghahanda sa paparating, tinawagan din ito ng kapatid na isang kabaliwan ang paglaban sa Russian crime lord. Pero ginawa lang ito ni Hutch dahil dinamay ang pamilya niya kabilang ang kanilang ama, ngunit ayaw siyang tulungan ng kapatid. Nang gabing iyon, habang nasa club ulit si Julian pinasok ni Hutch ang objak upang gumanti. Pinatay niya ang mga tauhan nito at tinangay ang isang obra. Matapos maubos ang lahat nilagyan niya ng gas ang tubong daluyan ng tubig, at sinunog ang lahat ng perang iniingatan ng Russian crime lord. Pagkatapos isagawa ang paghihiganti, nagtungo si Hutch sa club na kumakain sa harap ng crime lord na walang takot na hinarap siya sa kabila ng nakapalibot ang napakarami nitong mga tauhan. May hawak palang pampasabog si Hutch na siguradong ikakamatay nilang lahat pag ginalaw siya ng mga ito. Dahil dito napilitan ng pinaalis ni Julian ang mga tauhan at nag-usap ang dalawa. Inihayag ni Hutch na tabla na sila ngayon matapos niyang sunugin ang objak. Galit na galit ang crime lord nang malaman na wala na ang pinakamahalaga sa kanya, pero gumanti lang si Hutch dahil siya ang naunang sumalakay. Sa kabila ng galit ng crime lord nakipagsundo si Hutch na kalimutan na lang ang nangyaring hidwaan sa kanilang dalawa bilang patas na sila ngayon. Binigyan niya ito ng oras mag-isip habang lumabas ng club na parang walang nangyari. Maya-maya pa lumabas si Julian na walang balak makipag-ayos. Mabilis na pinatakbo ni Hutch ang sasakyan at hinabol siya ng mga Russian habang pinapaulanan ng bala. Pumasok ito sa isang eskinita para sa planong pagtakas ngunit na-corner siya sa loob. Binangga ang sasakyan niya at pinaulanan ng bala sa likuran pero nagantay ito ng pagkakataon na bumawi hanggang sa makatakas at nagtago sa kanyang nabiling kumpanya. Nakasunod din doon ang mga Ruso na alam na kung saan ito pupuntahan. Sinubukan itong pigilan ni Hutch ngunit tinamaan siya sa balikat at hindi na makaganti matapos mapalibutan. Sa kabutihang palad dumating ang kapatid nito para tulungan siya sa sitwasyon. Naroon din ang kanyang ama upang iligtas ito na namimiss ang maaksyong buhay kaysa kumain at matulog sa nursing home. Dahil dito magkasamang hinarap ng mag-ama ang mga Ruso sa matinding bakbakan, may mga inihanda ding bitag si Hutch sa buong lugar dahil alam na niyang susugod ang mga ito. Maging ang kapatid niyang isa ding hitman, ipinakita ang galing nito sa pakikipaglaban kung saan pamilya sila ng mga hindi pangkaraniwang tao. Sobrang dami ng kalaban kaya naubusan na ito ng bala, ginamit na ni Hutch ang baril na ibinigay ng bayaw maging ang mga improvised niyang armas. Patuloy na nakipaglaban ang mag-ama sa grupo ng mga Russian hanggang sa ang crime lord na lang ang natitira. Tinamaan ang kapatid ni Hutch subalit ang problema nauubusan na lahat sila ng bala. Habang galit na galit si Julian sa pagwasak ni Hutch sa objak, ginamit ni Hutch ang pampasabog na inilagay sa bulletproof na salamin at pinasabog sa harapan ng crime lord dahilan ng ikinamatay nito. Hangang-hanga ang ama niya sa ginawa nitong kabaliwan, paparating na din ng pulisya kaya nagpaiwan na si Hutch upang ayusin mag-isa at tinawagan ang asawa. Nakakita rin siya ng isang pusa na hiling ng anak na gustong magkaroon ng alaga. Ganun pa man, inaresto si Hutch at dinala sa interogasyon. Nang alamin ng pulisya ang pagkatao niya, sumagot lang ito ng napakaiksing nobody. Bigla namang nakatanggap ng tawag ang dalawang pulis patungkol sa pagkatao ng kanilang inaresto, na sapat upang pakawalan ito. Kalaunan, naghanap ng bahay si Hutch kasama ang asawa para sa panibagong buhay. Hindi na rin bumalik ang kanyang ama sa nursing home at pinili na ang buhay malaya kasama ang anak. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!